Ang Kanyusik, bago po tayo dumako sa ating topic ngayong araw po ng Tuesday, pag-usapan po muna natin ito, no? Kahapon po, nag-convene na ang Senado bilang Senate Impeachment Court na lilitis sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon naman, alamin natin ang reaction dito ng prosecution panel at ang kanilang ginagawang paghahanda para po sa impeachment trial. Kasama po natin si Bicol Saro Party List Representative Attorney Terry Ridon. Magandang umaga po, Kong. Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Yes po. Kung nag-convene na po forthwith ang Senado kahapon, ataatasan po si Vice President Sara Duterte na magsumite ng kanyang tugon sa loob ng 10 araw at humarap sa impeachment court. Magandang simulain na ba ito para po sa inyo? Unang sunod, nagpapasalamat po kami sa Senado dahil nag-convene na nga po sila kahapon. Sa bahagi po ng prosecution, handa naman po kaming tumalima sa lahat po ng direktiba, orders at mga utos, no, ng ating pong Senate Impeachment Court. At handa rin po kaming makapagpresenta na ng ebidensya sa pinakamaagang panahon sa kanila. Noong umpisa po kung may mga pagdududa sa pagpapalit po ng liderato ng Senado para mapigilan daw po yung impeachment or makanlong si Senador Bato de la Rosa, sa nangyari po kahapon na pagkukonvene po ng Senado, sa tingin niyo po ba ay wala na pong dapat pang pagdudahan ng publiko? Well, at this point po, nasa gitna na ho talaga tayo ng mga pagtinig at trial, no? So, inutusan na po ang pangalang Pangulo na sumagot, no, at mabibigyan din po ng pagkakataon ang prosecution na makapagbigay po ng reply, no. So papunta na ho tayo sa pre-trial stage pagkatapos po niyan, tapos inaasahan ho natin na papunta na ho trial proper. Na-discourage po yung umugong po na pagpapalit ng liderato po ni SP Alan Peter Cayetano kahapon. Pero dalawa po sa nag-abstain sa kudita po sa Senado ang nakuha po ng minority bloc. So ngayon po 11 na po ang miyembro ng minorya at 13 naman ang sa minorya. Ano po ang masasabi ninyo dito, Kong? Mas magiging mahigpit ba ang pagdinig sa impeachment ngayong halos magkakalapit na ang mga numero ng senator judges? Well, naman po, irrespective ho doon sa bilang na majority, minority, handa naman po makapaglalatag ang ebidensya, no? Ang prosecution panel. So, naniniwala ko kami sa lakas ng ebidensya po namin. So, bahala na po ang Senado dyan po sa kanilang hatian ng kanila pong liderato, mayorya at minorya. Yung pahayag po ninyo kung na mayorya po ng mga bumoto para sa impeachment ay mula po sa Baluarte, sa Visayas at Mindanao. Ano po ang malinaw na kahulugan po nito or implications? Natitibag na ba ang Baluarte sa ngalan po ng katotohanan na justisya? Well, malinaw ho kasi 80% po ng boto yung pong mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kasama po doon sa mga Baluarte ng mga Duterte, hindi lang po ng bise, sa Visayas at Mindanao. So kahit sa Cebu, kahit doon sa mga Davao provinces, no, na inaasahan natin na talaga po solid kay Vice President Duterte, hindi po yun na naging turnout, no, doon po sa botohan sa Kamara. So tingin ko natin talaga may pagkatibag dito po sa suporta mula po doon sa dating mga bailiwicks ng ating pong Pangulo. Gaano po kahanda, Congressman, yung prosecution panel sa pagharap po sa paglilitis, paglalatag ng mga ebidensya, dokumento at testimonya laban po kay BP Sara? Handa na ho tayo, no? So mula po nung na-elect ho tayo, talaga halos araw-araw na yung pagpupulong at pag-aaral, no, ng bawat article of impeachment. So handa ho tayo. So by around mga June, first or second week, ay inaasahan natin magsimula na po yung trial proper. Handa po yung bawat miyembro ng 11-person prosecution panel na makapaglatag po na ebidensya ron. Doon naman sa usapin kong nangyari pong barilan sa loob po ng Senado, no? Ano po yung imahe or impression po ninyo ngayon sa mataas na kapulungan kasunod nga po nung shootout incident at maging sa pagbibigay ng protective custody kay Senador Bato? Tingin niyo po ba nananatili pa itong independent? Well, mataas pa rin ho yung pagtingin natin sa Senado, no? So, despite doon po sa nangyari, so yan din po inaasahan ho natin pagpasok po ng Senate impeachment trial na talagang gagampanan po ng mga senador bilang senator judges yung pong kanilang mandato na dinggin po yung kaso at magdesisyon batay po sa ebidensya at sa kanila pong konsensya.
Sinabi naman po ni Senador Robin Padilla na nagtatago po si Senador Bato mula po sa mga kidnapper. Ano po ang reaksyon ninyo dito, Kong? Wala naman ho. Malaya naman ho si Senator Robin Padilla na magbigay po ng kanya pong pahayag dyan po sa bagay na yan. At malaya din po siyempre yung pong executive na i-implement po yung pinaka-recent na paninindigan ng Office of Solicitor General na dapat po talagang ipatupad yung pong warrant of arrest doon sa mga tao na meron pong valid na warrant of arrest. Kayo po kung ay hindi na bago sa mga bashing at sa mga naunang post po ninyo, madalas po ninyo itong sinasagot ng pabiro. Depende po sa tindi ng komento. Pero ano po yung masasabi ninyo, Kong, doon po sa mga pumupuna sa timing ng impeachment at sa aligasyong konektado po ito sa 2028 presidential elections? Kaya umano ito masigasig na isinusulong. Wala naman ho eh. Totoo naman ho, may nauna hong impeachment ng 2025, no? So pangalawang beses lang po ito. Wala akong connection yung 2028 elections dito. Usapin ho ito ng pagpapanagot sa mga impeachable officials, no? So malayang-malaya pa ho yung 2028 dito sa bagay po na ito. Kung wala naman ho talagang ginawa yung mga impeachable officials na impeachable offenses, wala naman ho tayong pag-usapan ng impeachment in the first place. Yes. Maraming salamat po, Kong, sa pagpapaunlak po sa amin ngayong umaga. Bago na lang po namin kayo bitawan, hinga na lang po namin kayo ng mensahe sa publiko sa gitna po na napipintong pagsisimula ng impeachment trial po sa Senado. Well, mahalaga po nga bantayan at talaga hong i-monitor ng ating po mga kababayan yung po impeachment trial. Huwag mo natin iwan lang sa mga politiko. Ito pong bagay. Ito malaki po yung nakataya sa mga kababayan po natin. So dapat tunghayan na i-monitor at mag-participate po tayo dito po sa impeachment trial po na ito. Maraming salamat po, Kong, sa pagbibigay po sa amin ng oras ngayong umaga po ng Martes. Magandang umaga. Maraming salamat. Kanyusik, nakasama po natin si Bicol Saro Party List Congressman Attorney Terry Ridon. So yan yung isa sa ating babantayan, mga kanyusik. Ito pong pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil kahapon nga po ay nag-convene na ang Senado bilang Senate Impeachment Court na lilitis sa Articles of Impeachment laban po sa pangalawang Pangulo. So gaya nga po ng sabi ni Congressman Terry Ridon, bantayan po natin, tutukan din po natin ito pong impeachment trial laban po sa pangalawang Pangulo dahil ito po ay hindi isang simpleng usapin dahil ang nalalagay po sa paglilitis ay ang pangalawang pinakamataas na leader po ng ating bansa. No? Kaya dapat tayo ay mayroong pakialam, tayo po ay makialam, tayo ay magbantay sa anumang kakahinatnan nito pong pagdinig. No? Whether kayo po ay supporter ni BP Sara, whether kayo ay kontra po sa kanyang pamumuno, lahat po tayo bilang Pilipino dapat pong bantayan itong mangyayaring impeachment trial dahil nga po ito ay whether we like it or not, ito po ay leader natin, pangalawang pinakamataas na leader natin. Kaya dapat nating tutukan ano ba ang mangyayari dito po sa magiging paglilitis ng Senate Impeachment Court sa Articles of Impeachment laban po kay BP Sara Duterte.